Okay, isang masiglang araw sa ating lahat mga kaibayo. Ito na naman ngayon, nagbabalik. Inyong kaibigan, Digna DC TV, ang pagbubunyag. Mga kaibayo, lilinawin ko lang sa lahat ng mga ina-upload na mga videos, mga pictures, any kind, pamanjaan, sa mga nakikita nyo sa aking mga ina-upload, sa aking page, mga kaibayo. Huwag naman po sana kayong masaktan. Huwag naman po sana ninyong personalin o dibdibin yung aking mga pinagpo-post mga kaibayo. Ito po ay hindi ko naman ito sariling haka-haka o koro-koro mga kaibayo. Ang mga ina-upload ko po mga videos, ito po ay may pinagmulan at may katotohanan mga kaibayo. May pinagmulan at may katotohanan. At hindi po tayo gumagawa ng anumang videos at anumang pictures na ipinopost natin sa social media para manira sa ating kapwa-tao, mga kaibayo. Pero alam naman natin, napakalinaw sa mga pangangaral at sa mga gawain na ipinapangaral ng MCGI at ang kanilang mga ginagawa. Na aminin man natin na sila ay talagang na personal sila, ang damdamin nila ay nasasaktan talaga kapag nakikita nila yung kanilang puno o yung kanilang pangalan ng kanilang relihiyon na ipinupo sa social media na mayroong mga caption na mga real talk na mga kaibigan na mga masasakit. Dahil nga po, sabi nga sabi nga ng mga doktor mga kaibayo na ang sakit ay normal po yan na gagamutin sa pamamagitan ng mga mapait na mga wala namang mga gamot o medisinang masarap. Mga kaibayo, dadaan tayo sa mapait, mapakla o hindi ka akit-akit na lasa, pero bagaman yan ay gamot, kailangan natin inumin upang yung katawan natin ay gumaling. Yung katawan natin ay lumusog ulit, babalik tayo sa normal. Ganun din itong mga ginagawa namin mga kaibayo, na kumo kiso daw na personal kami sa inyo. Hindi naman po, talagang masakit lang ang katotohanan mga kaibayo. Masakit lang talaga ang katotohanan nang malaman natin na tayo niluloko ng ating relihiyon or tayo ay nabudol ng ating paniniwala mga kaibayo. Kaya nga itong aming programa na hinihayag sa social media mga kaibayo, ito po yung gamot na kailangan nating ilabas at ipakita sa inyo ng harapan upang yung inyong isipan na natakpan na ng maling paniniwala at maling pag-iisip mga kaibayo, mabuksan at maibalik kayo sa normal mga kaibayo, para maibalik sa open-minded yung isip ninyo mga kaibayo, para maunawaan natin yung tama at maunawaan natin yung mali mga kaibayo. Kaya normal na masasaktan tayo dahil tinutuwid tayo sa ating mga maling gawain o yung ating mga kasamahan ng mga maling gawain. Huwag na huwag natin konsintihin mga kaibayo. Ang ating Panginoong Diyos ay hindi nangonsinti ng taong masama o ng taong magdadala ng kapamakan sa kanyang kapwa mga kaibayo. Kaya yung aming mga ginagawa ay para sa inyo ay namimersonal kami. Hindi naman po kayo yung aming tinitira dito mga kaibayo, ang aming tinutuwid, kundi yung paniniwala at aral na mali at gawaing mali mga kaibayo. Sa gobyerno ba ay mapapayagan ba ng gobyerno natin na ang masamang gawain natin ay pagpapatuloy natin, tayo ay magiging masamang tao? Diba hindi pwede yun mga kaibayo. Kaya dito naman sa pananampalataya ng ating Panginoon Diyos, hindi pumapayag na tayo ay maniniwala sa mga utos lamang ng tao mga kaibayo, tinayo lamang ng tao at saka mga pangangaral lamang ng tao na wala naman ng kabuluhan sa ating buhay, na hindi lang makatulong, lalo na sampol na lang natin mga kaibayo dito sa mga MCGI. Huwag naman ninyong personalin ito, sapagkat ito ay pinapaliwanag lang namin. O di ba nga, dahil napansin nyo ba yung na-post ko kahapon mga kaibayo, 30 piraso o 30 members ng MCGI ay lumayas na sa MCGI. Bakit? Nakaunawa sila. Ayon pa nga ng isa, yung nagsasabi ay siya daw ay nahinaan ng loob at nawala na ng tiwala dahil nga raw nauubos yung kanyang pera. Lahat ng pera niya, sahod niya, nauubos sa gawain nila sa kakabigay sa kapilya nila. Tapos ganito lang naman daw ang sasapitin ng kanilang pananampalataya na parang wala na lang. Parang mas mainit pa daw si Brother Ili kumpara kay KDR sa kasangkuyan nga na namamahala ngayon sa MCGI. Ganun mga kaibayo, dahil kung hindi nila natuklasan ang mali at hindi nila nakikita ang tama, hindi sila magiging
magiging responsable sa kanilang sarili. Hindi nila nailigtas ang kanilang sarili sa mga mali, mga kaibigan. Kaya tama yung ginawa nila na dinala nila yung pamilya nila kasi ayaw nilang mahulog sa maling paniniwala at sa maling mga gawain, mga kabayo. Kaya wala naman tayong personalan. Ito po ay usapang pananampalataya at gawa ng mga taong nananampalataya, mga kabayo. Yung iba dyan galit na galit. Sabi pa nga ng membro ng MCGI dyan na nakita ng post ko, sabi nga, grabe naman itong taong ito, napakasama naman, adik daw, ganito, nakasyabu daw, ganito, keso nakasyabu, tapos sabi pa nga niya, hindi na ba raw ako tatablan ng suntok, hindi na raw ako tatablan ng bala. Abay, kung totoong kayo ay mananampalataya, makadiyos mga kaibigan, bakit ganun ang lumalabas sa inyong mga bibig? Ganun ang inyong mga pag-iisip. Di ba mga kaibayo? Gagawin nating ehemplo ang ating sarili para yung mga ibang tao ay madala natin sa tama. Hindi yung tayo mismo mangunguna, paano tayo paniniwalaan? Okay, sasabihin na ninyo, ba't ikaw, yung vlog mo, yung yung telegrama mo dyan, bakit ganito ang hinahatid sa mga taong bayan, paninira, ganito, mga masasakit. Hindi po yan paninira. Yan ho ay sinabi ko kanina na ang sakit mo, para kailangan gumaling, ay uminom ka ng gamot. May gamot bang masarap? May gamot bang masarap sa pakiramdam? Hindi lahat ng gamot mapakla, mapait. Dito naman tayo sa pananampalataya ninyo ay talagang masakit tanggapin na tayo'y naloko. Masakit tanggapin na tayo'y naisahan, mga kaibayo. At nahulog sa maling paniniwala at nahulog ulit sa maling gawain, mga kaibayo. Kaya sana ay maunawaan ninyo ang ating in-upload ngayon at abangan ninyo ang mga susunod pa natin mga i-upload. Patungkol na naman itong issue natin, patungkol sa MCGI pa rin, mga kaibayo, na ginawang captive market ng MCGI na relihiyon ang kanilang miyembro. Ginawa silang kumbaga puhunan para makapagnegosyo itong relihiyong ito, ang kanilang miyembro. Kinuha nilang captive market para makasupply sa lahat ng mga bayarin nila sa mga inupahan para makapagpatuloy sila sa kanilang gawain ng mga negosyo. Kaya hanggang dito na muna, mga kaibigan. Sa susunod na video, abangan ninyo ang isyong yan patungkol sa captive market, ang mga miyembro ng kanilang mga puno para makapagpatuloy sa kanilang mga negosyo at gawain, mga kaibigan. Lalo na sa mga search o sa mga concerts, sa sa kanilang mga gawain na pa-concert, padaluhan ng mga artista, para sa kanilang mga sports, sa basketball, sa kung ano mga sports. Normal yun, mga kaibayo, pero hindi yan kailangan na bigyan mo ng patarget para magbigay ng ganung halaga yung mga tao. Kasi, mga kaibigan, sa panahon ngayon, napakahirap harapin ang pera. Kung iubos mo lahat doon sa inyong paniniwala, tulad sa Kidirat or doon sa iubos nyo lahat doon sa, halimbawa natin sa Daniel's Coffee, iubos nyo doon yung mga amuloy ninyo. Ang tanong, ang kikita ba ng negosyo yun ay binibigay ba sa inyo ang bawat ginansya nun? Wala, mga kaibayo. Kayo ang nauubusan. Paano na lang yung mga anak nyo, yung mga apo nyo, yung mga sumusunod pa sa apo nyo? Paano na lang ang ipon para sa kanilang future nyo? Iubos natin. Nandun na tayo sa aral na malapit na ang pagbalik ng ating Panginoon Hesus Kristo. Pero huwag naman natin sabihin na lang dahil lang doon, ultimo sarili mo, huwag mo lang bigyan ng halaga. Yung pamilya mo, huwag mo lang isipin, dahil isipin mo na lang yung ibibigay mo lahat doon. Yun po ay isang mali, mga kaibigan, na paniniwala na dapat nating pahalagahan din ang ating sarili at ang ating pamilya. Mga kaibigan, hindi ubos biyaya doon, kinabukasan wala pa naman si Kristo. Mga kaibigan, dapat ay maging handa sa lahat ng oras, panahon, sa ating pagtulog, kahit sa ating pagkain, kailangan natin maghanda sa pagbabalik ng ating Panginoong si Kristo. Pero hindi sa ganung paniniwala na lahat ng ipon mo, lahat na lang ibigay mo roon, tapos kayo nagiging captive market ng relihiyon ninyo sa kanilang negosyo. At wala naman kayong parte sa kanilang tubo roon. Kumbaga kayo ang taga-rent o taga-arkila ng mga inupan para sa negosyo. Kaya kayo Kaya hanggang dito na lang muna at magandang araw sa ating lahat. Ito ang Dignarize TV, walang personalan. Paglalahad lamang ng katotohanan ayon sa ating pananampalataya, sa gawa at sa paniniwala. Maraming salamat.